Magandang araw sa inyong lahat, sa aming guro at sa aming kapwa mag-aaral. Kami ang ikalawang grupo at ang aming presentasyon ay tungkol sa kulturang dala ng mga Kastila. Narito ang mga babasahin at akdang pampanitikan noong panahon ng mga Kastila. Una narito ay ang La Solidaridad. La Solidaridad ang pahayagan ng mga propagandista na unang inilathala sa Barcelona, Espanya noong Pebrero 15, 1889. Sa pahayagang ito nalathala ang mga katiwalian sa kolonya ng Pilipinas. Natapos ang paglilimbag noong 1895, may mga sipi na palihim na iniluwas sa Pilipinas at lihim namang binabasa sa mga nakapinid ng mga pintuan. Pangalawa rito ay ang Doktrina Kristiyana. Doktrina Kristiyana ay kauna-unahang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593 sa pamamagitan ng silograpiko. Aklat ito ni na Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva. Nasusulat ang aklat sa Tagalog at Kastila. Naglalaman ito ng mga dasal, 10 utos, 7 sakramento, 7 kasalanang mortal, pangungumpisal at katekismo. May 87 pahina lamang ito. Kasunod ay ang Nuestra Senora del Rosario, ikalawang aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito ni Padre Blancas de San Jose noong 1602, nalimbag sa imprenta ng pamantasan ng Santo Tomas sa tulong ni Juan de Vera, isang mestisong Inchek. Naglalaman ito ng mga talambuhay ng mga santo, nobena at mga tanong at sagot sa relihiyon. Kasunod ay ang Barlaan at Hasapat, ikatlong aklat na nalimbag sa Pilipinas. Akda ito sa Tagalog naman ni Padre Antonio de Borja, orihinal na nasa wikang Griego. Ipinalalagay itong kauna-unahang nobelang nalimbag sa Pilipinas. Pasyon, aklat na nauukol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. Binabasa ito tuwing mahal na araw. Nagkaroon ng 4 na bersyon sa Tagalog ang aktang ito at ang bawat bersyon ay ayon na rin sa pangalan ng mga nagsisulat. Ang pasyon ay hanggang ngayon ay isinasagwa ng mga Pilipino, lalo na ang mga Kristiyano sa mahal na araw. Urbana at Felisa naman, aklat na isinulat ni Modesto Castro, ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Naglalaman ito ng pagsusulatan ng magkapatid na sina Urban at Felisa. Pawang nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito, kaya't malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Pamumuhay sa panahon ng Kastila. Narito ang mga pagbabagong naganap sa buhay ng mga Pilipino. Tinangkilik ang relihiyong Katoliko. Nagpalit sila ng pangalan at nagpabinyag. Nagbago ang anyo ng kanilang pamamahay. Nagkaroon ng mga bahay na tisa at bato. Magagandang kasangkapan tulad ng piano, muebles at mga kagamitang pangkusina. Nagkaroon ng mga sasakyang tulad ng karwahe, tren at bapor. Natuto silang magdiwang ng mga kapistahan bilang parangal sa mga santo at papa. Bilang libangan, nagkaroon ng mga sabong, karera ng kabayo at teatro. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay din ng daan sa pagkakabuo ng ilang pangkat ng may kaya na may mga ari-arian at lupain. Tayo ngayon idadako sa pangkabuhayan ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Una ay ang monopolyo ng tabako. Ito ay tinatag ni Jose Vasco y Vargas noong Nobyembre 1, 1782. Ito ay may layunin na madagdagan ng kita ng pamahalaan at hindi na umasa pa sa Mexico. May multa ang mga magsasakang hindi makakatupad sa itinakdang aanihin. Sa Maynila, dinadala ang mga dahon ng tabako. Nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alinmang bansa sa silangan. Pangalawa, ang Kalakalang Galyon. Ito ay nakilalang Kalakalang Maynila, Acapulco. Malaki ang halagang kinikita sa kalakalan, subalit hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon para lumahok. Ang mga kasali sa Kalakalang Galyon ay ang Gobernador General, mga praile, miyembro ng Royal Odensa, mga inulila ng Kastila, at mga kaibigan ng opisyal. Pangatlo ay ang polo y serbisyo. Pinairal ang sabilitan ng patarang polo y serbisyo sa Pilipinas.
Ipinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gunang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob ng 40 araw sa isang taon. Pulista ang tawag sa mga kalahok sa polo. Kailangan silang gumawa ng mga daan, gusali, simbahan at tulay. Nagtatrabaho ng walang tigil at walang pahinga. Ang mga may kaya ay nahahayaang magbayad ng falya o multa sa halip na magtrabaho. Nagkaroon din ng impluwensya ang mga Kastila sa kasuotan ng Pilipino. Sa mga kasuotang panglalaki, ang barong Tagalog, isang pormal na kamiseta na gawa sa mga fiber ng pinya o abaka, ay karaniwang isinusuot ng mga lalaki. Sila rin ay nagsusuot ng kamesa de chino, sa kamisetang walang kwelyo. Karaniwan ding nagsusuot ng pantalon, kadalasang may mas maikling breeches na iniro-roll up para kaginhawaan habang nagtatrabaho. Sa palamuti naman, kasama sa mga aksesoryo ang isang kerchief na isinusuot sa balikat at isang putong tulad ng turban sa ulo. Ang mga mayaman na lalaki ay nagsusuot ng mas magarang sombrero at dala ang mga aksesoryo tulad ng baston at pae. Makikita sa mga larawang ito ang paghahalin tulad at kaibahan ng modernong kasuotan sa panahong kolonyalismo. Sa kasuotang pambabae naman, ang barot saya, isang 2 pirasong kasuotan na binubuo ng isang blusa o baro at mahabang palda o saya, ang tradisyonal na kasuotan para sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay nagsusuot din ng isang rektangular na piraso ng tela na tinatawag na tapa de pecho bilang panloob, kasama ang ilang nakapatong na kasuotang panloob. Ang mga mayaman na kababaihan ay nagsusuot ng mga mamahaling blusa gawa sa pinya o fiber ng pinya na may kasamang kerchief or panuelo na may dekoratibong mga pins. Ang mga alahas tulad ng rosaryo, kwentas, hikaw at iba pang gintong palamuti ay isinusuot bilang simbolo ng yaman at estado. Ang simbahan ay may bahagi sa paggabay sa mga kababaihan sa tamang kasuotan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Makikita din sa larawan nito ang paghalin tulad at pagkakaiba ng moderno at makalumang kasuotan. Dito rin makikita ang sinasabing tapa de pecho na pinapaikot sa bewang ng mga babae. Edukasyon sa panahon ng Kastila. Ang edukasyon sa panahon ng Kastila. Una ay ang alibata. Alibata na ipinagmamalaki kauna-unahang abakadang Filipino na nahalinhan ng alpabetong Romano. Pangalawa, ang pagkakaturo ng doktrina Kristiyana na kinasasaligan ng mga gawang makarelihiyon. Pangatlo, ang wikang Kastila na naging wika ng panitikan ng panahong yaon. Marami sa mga salitang ito ang naging bahagi ng wikang Filipino. Pang-apat, ang pagkakadala ng mga alamat ng Europa at tradisyong Europeo rito na naging bahagi ng panitikang Filipino tulad ng awit, korido, moro-moro at iba pa. Panglima ay ang pagkakasinop at pagkakasalin ng makalumang panitikan sa Tagalog at sa ibang wikain. Pang-anim, ang pagkakalathala ng iba't ibang aklat na pambalarila sa wikang Filipino tulad sa Tagalog, Ilocano at Bisaya. At ang panghuli, ang pagkakaroon ng makarelihiyong himig ng mga lathalain ng mga panahong yaon. Mga naging papel ng panahon ng Kastila sa sistemang edukasyon sa Pilipinas. Una ay ang karangalan sa sining at agham, kagandahang asal, naligtas ang mga Pilipino mula sa kamangmangan, kasanayang pisikal at intelekwal, Kristyanismo, pagbasa at pagsulat. Ito ang ilan sa mga paaralan sa panahon ng Kastila, ang mga paaralang panlalaki. Una ay ang Kolehiyo ng San Ignacio na naitayo noong taong 1601.
Pangalawa ay ang Eskwela Pia na natayo sa taong 1865. At ang huli ay ang Nuestra Señora del Rosario na naitayo noong taong 1611. Naglikha din ng mga paaralang pambabae. Layunin ng mga ito na ihanda ang kababaihan alinman sa pagiging mabuting asawa at ina ng tahanan o sa pagmamadre. Sa mga kolehiyong ito, itinuturo ang doktrina Kristiyana, Espanyol, Latin, kasaysayan, matematika, musika, kagandahang asal at pagpipinta at sining pantahanan. Ang mga paaralang pambabae. Una dito ay ang Kolehiyo de Santa Petencia na naitayo ng taong 1589. Kolehiyo de Santa Isabel na naitayo sa taong 1632. Kolehiyo de Santa Rosa 1750. Kumbento ng Asunsyon 1892. Kolehiyo ng Concordia noong 1876. Maliban dito, nagtatag ng iba pang paaralan at mga pamantasan. Universidad ng San Ignacio na tumagal hanggang taong 1766. Universidad ng San Felipe na tumagal hanggang taong 1726. Tayo ay dumako sa uri ng lipunang Pilipino noong panahon ng Espanyol. Meron tayo ditong prinsipalya. Prinsipalya ang tawag sa grupo ng mayayaman at makapangyarihan sa mga bayan noong panahon ng Espanyol. Sinasabing ang prinsipalya ay mula sa angkan ng mga datu at ng kanilang mga pamilya na naging tagapagpalaganap ng mga patakaran ng mga Espanyol kapalit ng mga pribilehiyo. Ang mga kasapi ng nasabing grupo ay tinatawag na prinsipal o pangunahing mamamayan ng bayan. Mula lamang sa nasabing grupo, napipili o naihahalal ang mga gobernadorsilyo, kabesa de barangay, teniente mayor, tagapangalaga ng pampublikong lupain, taniman at hayop, at mga maestrado, guro, kwadrilyero, sarhento at kapitan. Ang pagkakaroon ng monopolyo ng prinsipalya sa lahat ng matataas na posisyon sa mga bayan noong panahong iyon ang maaaring pinagmulan ng kasalukuyang sistema ng patuloy na paghawak ng matataas na tungkuling pampolitika ng iilang pamilya. Kasabay nito, maaari din ang karanasan ng prinsipalya sa pagpapatakbo ng kanilang mga pamayanan ang nagpalaganap ng mga konsepto at gawaing pampolitika gaya ng pagmamana ng posisyon at paghahalinhinan ng ilang opisyal sa mga katungkulan na siya ring maoobserbahan sa kontemporanyong lipunang Pilipino. Susunod ay ang ilustrado. Ang ilustrado ay isang termino na ginamit noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa Pilipinas para tukuyin ang mga edukadong Pilipinong nasa gitna at mataas na uri ng lipunan. Sila ay nakapag-aral sa Europa at nagdala ng mga ideya ng reforma at nasyonalismo sa Pilipinas. Kilala sila sa kanilang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa lipunan at gobyerno. Kabilang sa mga kilalang ilustrado sina Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez. Susunod ay ang masa. Ang masa, ito ay ang mga kasambahay ng mga mayayaman, ang mga magsasaka at mga manggagawa sa mga pabrika. Ang masa ang mababang uri ng tao noong panahon ng Espanyol. Dito naman meron tayong Peninsulares, Insulares, Creoles, Mestizo at Indio. Ang Peninsulares ay
Ito ay ang mga Espanyol na pinanganak sa Espanya ngunit nanirahan at namuhay ng mariwasa sa Pilipinas. Ang Isolares naman ay tumutukoy sa mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong Kastila ang mga magulang. Ito ay itinuturing na pangalawang pinakamataas na antas sa lipunan. Ang Creoles, sila naman ang mga mestizo at mestisang Espanyol. Ang mestizo, ito ay tumutukoy sa mga Pilipino na hindi purong Pilipino. Sila ay mga anak ng Pilipino at Kastila o Pilipino at Chino. Ang Indio naman, ito ay salitang Kastila na tumutukoy sa mga Pilipinong hindi nakapag-aral. Sila ang katutubong Pilipino na may pinakamababang uri sa lipunan. Dumako naman tayo ngayon sa pantransportasyon na ginagamit noon ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Una rito ay ang kalesa, kung saan ito ay sasakyang hinihila ng kabayo. Ang tawag naman sa taong nagmamaneho nito o nagkokontrol sa kabayo ay kutsero. Hanggang ngayon ay nakikita pa rin ang pantransportasyong kalesa na ito sa mga piling lugar katulad na lamang sa Vigan City at sa Intramuros. Ang pangalawa ng mga pantransportasyong ginagamit noon ay ang vapor tabo. Ito ay ang nagtatransporte ng krudoy na kung tawagin ay tanker. Noon ay ginagamit din itong vapor tabo na ito sa pakikipagkalakalan. Ayon sa nobela ni Jose Rizal na El Filibusterismo, ay ang vapor tabo daw ay sumisimbolo para sa lipunan at pamahalaan ng Pilipinas noong panahon ng Kastila, sapagkat ito ay nilalarawan bilang mabagal, luma at hindi praktikal katulad ng sistema ng pamahalaan. Ang pangatlong lumang pantransportasyon na ginagamit noon ng mga tao sa Pilipinas ay ang tren. Isa itong sunod-sunod o serye ng mga sasakyan o bagon na dumaraan sa ibabaw ng isang riles. Kaya nitong magsakay ng mga tao, kagamitan, o kahit ano pang bagay. Patungkol naman sa komunikasyon noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Una rito ay ang pahayagan. Ito ay isang uri ng paglilimbag at naglalaman ng mga balita o tala tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa isang lipunan. Ang mga pahayagan na ito ang nagsisilbing tagapaghatid ng mga impormasyon at anunsyo sa kanila noon. Narito ang tatlong halimbawa ng mga pahayagan na ginagamit nila noon. Una rito ang El Católico Filipino, kung saan ito ang kauna-unahang pangrelihiyong pahayagan ng mga Pilipino. Sumunod na rito ang La Esperanza o ang pahayagang pang-araw-araw, at ang pangatlo rito ay ang Del Superior Gobierno na naglalayong ipagpabatid ang mga nangyayari sa pamahalaan. Ngunit sa lahat ng pahayagang ito, iisa lamang ang layunin ng mga Kastila. Ito ay ang maipahayag ang kanilang kultura, relihiyon, mga ninanais, pati na rin ang kanilang mga gawain sa mga Pilipino. Ginagamit rin nila ang abaniko para makipagkomunikasyon, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ito ay kakaibang paraan ng komunikasyon na popular na ginagamit noong panahon ng mga Kastila upang ipabatid ang iyong pagmamahal o ang mas masaklap ang biguin ng isang manliligaw. Katulad na lamang ng kanilang pagpapaypay na mabilis ang nagsisimbolo ng isang pagpapahayag ng damdamin na sila kinakabahan o may diin sa damdamin. Kapag ang pagpapaypay naman ay dahan-dahan ay maaaring nagpapahiwatig ng kalmado at kontroladong damdamin. Ang pangatlong pangkomunikasyon na ginagamit nila noon ay ang liham. Isa sa pinakaunang pamamaraan ng pagbibigay ng impormasyon gamit ang papel at ink na siyang pangunahing kailangan sa paggawa ng liham. Ang liham o pagsulat ay kalimitang ginagamit noon upang ipahayag ang kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat. Ngunit hindi naman tuluyang nawakasan ng mga Pilipino ang paggawa ng liham. Meron pa ring mga nagnanais na isulat ang kanilang mga nararamdaman upang mailabas ito. Kung hindi man ito pasulat sa papel, ito naman ay ginagamitan ng mga elektronikong kagamitan.
Ating talakayin ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya. Sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba tumatakbo ang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas mula sa kanilang hari hanggang sa mga sangay nito. Pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas. Nagtayo ang mga Kastila ng pamahalaang sentral kapalit ng mga nagsasariling barangay o sultanato noong unang panahon. Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad ng Pilipinas. Mayroon lamang dalawang sangay ang Pilipinas. Ito ang ehekutibo at hudisyal. Ang kapangyarihang ehekutibo ay hawak ng Gobernador General. Ang Gobernador General ay siyang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas at siya ay hinirang ng hari ng Espanya. Ang kauna-unahang Gobernador General ay si Miguel Lopez de Legazpi. Ipinagkaloob sa kanya ang titulo dahil sa matagumpay niyang pananakop sa bansa. Namahala siya sa loob ng 1 taon mula taong 1571 hanggang taong 1572. Ang Malacanang o ang Palasyo de Malacanang ang opisyal na tirahan ng Gobernador General at kanyang pamilya sa Maynila. Arsobispo ng Maynila, tagapamahala ng kolonya kung wala ang Gobernador General. Nagtatalaga ng mga obispo o kuro paroko. Namamahala sa mga halalang lokal, edukasyon, at koleksyon ng buwis. Mga libangan noong panahon ng mga Kastila. Narito ang mga libangan na noon ay madalas na gawin ng mga tao sa panahon ng mga Kastila. Libangan pangmatanda, narito ang karera ng kabayo, pambansang loterya, bullfight, baraha, juego de prenda, panggugi, manilya at 3-7, swimming o paglangoy, boat racing, debate, pagkwento ng mga alamat at nakakatakot na mga istorya, harana, juego de anillo. Juego de anillo ay isang laro kung saan ang manlalaro ay nakasakay sa isang kabayo at may dala itong sibat o matulis na bagay upang makuha ang isang ring sa dulo ng isang puno. Libangang pangbata, narito ang karilyo o shadow play, paglalaro sa anino, pagpapalipad ng saranggola. Narito naman ang mga libangan pang-okasyon, na dito ang mga kaarawan at anibersaryo, binyag, kasal, piknik sa tabing ilog, pagpasyal sa mga lugar na may magandang tanawin, pagpunta sa mga banal na lugar o simbahan, Santa Cruzan, Flores de Mayo, Duplo at Karagatan. Narito naman ang mga uri ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. Unay ang lipunang pangpribado. Ito ang mga lipunang binubuo ng mga praile at mga Kastilang mayaman. Sila ang may-ari ng mga lupain at negosyo na pinamamahalaan ng mga enkomendero. Kumbaga, ito ang lipunan ng mga matataas na tao sa panahon ng mga Kastila. Narito rin ang mga lipunang pampubliko. Ito ang mga lipunang binubuo ng mga tao ng bayan na nagpapatupad ng mga patakaran at bansa ng Kastila. Pangatlo ay mga lipunang pangrelihiyon. Ito ang mga lipunang binubuo ng mga pareng Katoliko at mga relihiyon na nagtataguyod ng mga pamamaraan ng pananampalataya. Sa madaling salita ay mga tao sa simbahan. Pang-apat ay mga lipunang pamayanan. Ito ang mga lipunang binubuo ng mga organisadong tribo at mga komunidad sa pamamagitan ng pamamahala ng isang lider o isang pinuno. Musika sa panahon ng Kastila. Ang musika sa panahon ng Kastila sa Pilipinas ay isang malaking impluwensya mula sa kultura at musika ng mga Kastila. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang musika ay ginagamit bilang isang paraan upang ipakilala ang mga paniniwala ng mga Kastila sa mga Pilipino at upang magpakita ng kapangyarihan ng Kastila. Ang mga uri ng musika na popular noong panahon ng Kastila ay kinabibilangan ng mga awit, himno, oda, serenata, at zarzuela. Ang mga ito ay mayroong halong mga tunog ng mga instrumento tulad ng gitara, bandorya, violin, at piano. Mayroon ding mga pangkat ng musikero at koral na nagsasama-sama upang kumanta ng mga awit na pag-ibig at relihiyon at pambansa. Ang zarzuela ay isang musika na popular noong panahon ng Kastila. Ito ay isang dula na may kasamang salita, awit at sayaw. Impluwensya sa sayaw.
Ang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay may malaking impluwensya sa mga tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Ito ay makikita sa mga sumusunod. Pagbabago sa tema at motibo ng mga sayaw. Ang mga sayaw noong panahon ng Kastila ay nagsasama-sama ng mga elemento mula sa Espanya at Pilipinas, tulad ng pagsasama ng relihiyon, pag-ibig, at pakikipagtagisan. Ang mga sayaw ay naging mas formal at makatuon at sa pagpapakilala ng kultura at tradisyon ng mga Kastila tulad ng pandango, hota, at rigodon. Pagbabago sa estilo at teknik ng pagsayaw. Ang mga Pilipino ay nakaranas ng pagbabago sa paraan ng pagsasayaw na nagsama-sama ng mga elemento mula sa Espanya at lokal na tradisyon. Ang mga hakbang at postura ay naging mas komplikado at nagkatuon sa pagpapakita ng elegansya at pagiging marangal. Pagbabago sa mga kagamitan at musika. Ang mga instrumento at musika na ginagamit sa mga sayaw ay nagsama-sama ng mga elemento mula sa Espanya at Pilipinas. Ang mga instrumento tulad ng gitara, bandurya at laud ay ginagamit kasama ng mga tradisyonal na instrumento tulad ng kulintang at gangsa. Kaya ang impluwensya ng panahon ng Kastila sa mga tradisyonal na sayaw ng Pilipino ay makikita sa pagbabago ng mga tema, estilo at kagamitan na ginagamit na nagre-resulta sa isang hybrid na tradisyonal na pagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura ng Pilipino. Ngayon ay dadako tayo sa dula sa panahon ng Kastila. Ang dula ay isang uri ng panitikan na pinakalayunin ay itanghal ang mga yugto ng mga tagpo ng mga tauhan sa isang tanghalan o entablado. Ito ay may ibang uri. Una, sa komedya. Ang komedya ay mayroong 5 uri. Komedya de Santo, Moro-Moro, Linambay, Agarulo at Tibag. At meron pang ibang uri ang dula na pinalolooban ng sinakulo, karagatan, duplo, salubong, penitensya, karilyo, huwego de prenda, bulaklakan, panunuluyan, moryones, dalit-alay, Santa Cruzan, pangangaluwa, at papuri. Ang komedya ay isang dulang patalata. Ito ay gumagamit ng nakaugaliang marcha para sa pagpasok at pag-alis sa entablado, batalya o labanan na may koreografiya at maiga o mga may hiwagang epekto sa palabas. Ipinagdiriwang ang piyesta ng patron ng baryo. Ginawa para ipalaganap ang Kristyanismo at kontrahin ng Islam. Ang sinakulo ay ang pagsasadula ng mga pangyayari at pasakit na dinanas ni Jesucristo, ang kanyang buhay, paghihirap hanggang sa pagkamatay niya sa krus. Karaniwang ginaganap sa lansangan o bakuran ng simbahan tuwing Semana Santa. Ang karagatan ay ginagamit ang tulang ito sa larong kadalasan tuwing mayroong mamamatay. Kunwari ay may matandang tulala tungkol sa dahilan ng laro. Tapos ay paikuti ng isang tabong may tanda. Kapag huminto ang tabo sa pag-ikot, ang matatapatan nito ay tatanungin ng dalaga ng mga salitang matatalinhaga o makahulugan. Ang larong ito ay nagmula sa isang alamat ng isang prinsesang naghulog ng singsing sa karagatan. Ang sinumang binatang makakuha ng singsing ay siya niyang pakasalan. And pause.